Hawak na ng Ombudsman ang mga computer at files ng pumanaw na si DPWH Undersecretary Catalina Cabral na sisiyasatin kaugnay sa mga kinurakot na proyekto kontra baha. Iniimbestigahan din kaugnay sa pagkamatay niya ang mga kuha sa kanya sa hotel bago nahulog mula sa Cannon Road. Lumabas na positibo sa antidepressant si Cabral noong pumanaw siya. May report si June Veneracion. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Para sa DILG, walang dudang si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang babaeng nahulog sa bangin sa Cannon Road noong December 18. Sabi pa ng PNP, batay sa laboratory tests, nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. May nakuha pang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. Yung knife for self-protection, while the medications, we secure that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Ilang oras bago siya nakita patay, nakunan siya ng CCTV ng Ayon Hotel sa Baguio City. Mula sa mag-isang paglalakad niya sa driveway ng hotel, mag-aalauna ng hapon. Pagdating ng SUV niyang pinaandar ng driver na si Ricardo Hernandez matapos ang 5 minuto. Pag-check-in ng dalawa sa hotel, hanggang pagtungtong sa 4th floor. Doon, hinatid ni Hernandez si Cabral sa kanyang suite bandang 1:10 ng hapon, bago ang pagpasok ng driver sa sariling silid, 1:20 ng hapon. 2:47 ng hapon, kinatok ni Cabral ang silid ng driver. Pumasok doon at sabay sila lumabas hanggang parehong umalis ng hotel. Sa puntong yon, hinihinalang dumiretso sila sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakunan ang pagbalik ng driver ng hotel pasado alas 5 ng hapon at muli niyang pag-alis pasado alas 6 ng gabi bago mag-report sa Baguio Police. Eksklusibong nakunan ng GMA Integrated News ang nilalaman ng mga CCTV, pero ang iba ay hindi ipinakita dahil iniimbestigahan ng NBI at PNP. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakitang patay si Cabral ay malapit sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ng dating DPWH official. It is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Base sa mga ebidensya, sabi ni Rimulya, pwede nang i-rule out ang foul play at absuelto na raw ang driver ni Cabral. Pero kailangan pang masuri ang nilalaman ng cellphone ng dating opisyal. Para makuha ito, nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte. Sa ngayon, hawak na ng ombudsman ang mga computer at files si Cabral sa bisa ng subpoena ng DPWH kaugnay sa investigasyon sa mga kinurakot na flood control project. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, selyado ang CPU at mga file hanggat di sumasalang sa digital forensic examination. Kasama rito ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Bago mamatay si Cabral, may ituturo niya raw sana ang mga dawit na mababatas, lalo't lumabas sa pagdinig dati sa Senado na si Cabral umano ang kumakausap sa mga mambabatas kung may proyekto silang naisipasok sa national budget. Sinasabing si Cabral umano ang namahala sa pamamahagi ng allocable funds o podong inilalaan para sa mga proyekto ng mga mambabatas. May kopya na raw ng tinaguriang Cabral Files si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nanghihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon, kaya hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. Pero tanong ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, bakit hindi raw ito agad isinapubliko? Palagpan ni Ridon, pati siya, idinawit daw ni Leviste. Super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito. How can we actually rely on the say-so of Congressman Leviste when the person who should actually authenticate it is already dead? Paglilinaw ni Leviste,
Party list si Ridon at hindi si Ridon mismo ang may proyektong 150 million pesos sa Camarines Sur. Hinihingan namin ng pahayag ang Bicol Saro Party List. Git ni Reviste, lihitimo ang listahang binigay raw sa kanya ni Cabral noong September 4 sa pahintulot ni DPWH Secretary Vince Dizon. 110% po tunay ang files na nakuha ko sa DPWH. Hindi ko naman masasabi kung tama lahat ng mga input ng staff ni Yusek Cabral sa files na ito. Okay. Pero tingin ko nga marami pang mga staff sa DPWH may hawak ng files na ito. Kasi ang mga files ay inging code ng hindi lang isang staff. Pero duda rito si Ridon. May mga narinig po tayo na allegations na parang it was not voluntary. No? We will have to talk to everyone there. Hindi ba? Kung kamusta ho ba yung demeanor ng mga tao? Asan yung listahan mo, Leandro? Ba't hindi mo yun ilalabas? Hindi mo kailangan si Secretary Vince para dito. Hindi mo kailangan ng Kongreso para dito. Kung nasa iyo at mahalaga ito sa tao, dapat as early as September 2025 na ilabas mo na ito. Wala pang pahayag ukol sa Cabral Files ang DPWH. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News.